Hello, good day, entrepreneurs and entrepreneurs. Welcome back to our masterclass program. For this session, we're going to talk about and discuss the adjustments and preparation of basic financial statements. To give us an overview, ito po. Yes, finally, we're moving one step closer to understanding how businesses prepare reports that truly reflect their financial health. As an entrepreneur, hindi po sapat na alam natin kung magkano ang kinikita natin. Dapat po alam din natin kung tama po ba ang pagkaka-record ng ating mga transactions. At syempre, kung magkano talaga ang totoong kita ng ating negosyo. In this module, we'll be introduced to the adjusting process and the basic financial statements. Mga tools para matulungan po tayo makita kung ano po talaga ang daloy ng business sa performance po natin. Okay? Ayan. Before a business can prepare its financial reports, kailangan muna po nating gumawa ng mga adjusting entries. Ano po? Ang adjusting entries po, ito po yung pag-update natin sa recorded revenues po natin. Na po, we are making updates to record revenues that have been earned and expenses that have been incurred, but they are not yet recorded in our books. Ayan. So kapag po nagawa na po natin yung mga adjustments or adjustment entries na tinatawag, ang sunod po ay pag-prepare na sa income statement, statement of financial performance din kung tawagin, at sa atin pong balance sheet or statement of financial position. Okay? Ito pong dalawang ito ang pinaka-importanteng financial statements na ginagamit ng mga negosyante. Well, pati na rin po mga investors para makita po kung kumusta na ang kalagayan ng isang negosyo. Through this module, you'll learn how to make sense of the numbers, how to turn your daily records into meaningful reports that can guide your business decisions. Ayan. Hindi lang po basta numbers ang ating titingnan at makikita, ano po, hindi sapat na makita lang natin yung mga numbers. Dapat po ay magamit natin yung mga numbers para maikwento kung kamusta na po ba ang ating business. Okay? Tandaan po natin, ang marunong sa accounting, marunong magpalago ng negosyo. Okay? For our learning objectives, you'll be able to more than just record the numbers. Kagaya ng sabi ko po kanina, you'll learn how to make them tell the story of your business. So first, you will be able to understand the importance of adjustments. Bakit po kailangan yung tinatawag na adjustment entries? Well, of course, that's to make sure that all the revenues and expenses are properly recorded before preparing the financial statement. So next, you will learn how to prepare basic adjusting entries to update your accounts and ensure accuracy at the end of the accounting period. Sunod naman po, we'll be moving on to constructing our income statement, also known as statement of financial performance, wherein we're going to identify the revenues, expenses, and we will also determine whether the business earned a profit or kung meron po ba tayong loss, nalugi po ba. Okay. After that, you will be preparing a statement of financial position or balance sheet. Dito naman po natin ipe-present yung ating mga assets, liabilities, pati na rin po yung tinatawag na owner's equity. Lahat ng yun sa isang specific date or period. Ano po? Siyempre, kagaya ng nasabi natin kanina, the numbers should tell a story about your business, diba? So, you will also interpret the results of the financial statements. Kayo po mismo, hopefully, by the end of this module ay marunong po tayong mag-assess kung profitable nga ba at financially healthy ang ating business.
And finally, hopefully din po, you'll appreciate the value of record keeping and reporting because when we understand the numbers, we will be making smarter and better business decisions to grow our enterprise. Right? Ayan. Ano po ba itong sinasabi natin na basic adjusting entries? Ano po ang mga ito? Okay. Let's start our discussion formally. Adjusting entries, these are journal entries made at the end of the accounting period to bring accounts up to date before financial statements are prepared. They ensure that all income earned and all expenses incurred during the period are properly recognized, even if cash hasn't been received or paid yet. Yung journal entries po, or adjusting entries rather, ay gagawin po natin siya sa dulo po ng accounting period. Tayo po ay magtatama ng records natin. Ano po, kung ano po talaga yung kita natin at ano po talaga yung tunay na expenses natin, atin pong itatama. Ano po, kahit po wala pa tayong cash na na-receive or natanggap mula sa client or sa customer, yun po ay dapat nire-record na natin. Parehas din po sa expenses kahit tayo po ay hindi pa nagbabayad ng ating utang or ng service or product na atin pong kinuha, kinonsume, ginamit. Kahit wala pa pong lumalabas na pera, dapat po ay nare-record na po natin siya as expense na po. At yun po yung gagawin natin sa adjusting entries. Para mas maintindihan nyo po, introduce ko po kayo sa isa sa importanteng accounting concept. Ayan. Ito po yung matching principle. Sabi po sa matching principle, revenues should be recorded when they are earned and expenses should be recorded when they are incurred, not necessarily when cash is received or paid. So, ibig sabihin po sa accounting, ang basehan po natin ng pagre-record ay kung kailan nangyari ang transaction. Hindi po kung kailan pumasok or lumabas ang pera. Ano po? Mayroon po kasi tayong mga transaction na hindi cash basis. Kung kayo po ay may binebentang produkto, meron po tayong goods on credit, di ba? At meron din po tayong service on credit kung kayo po ay nagpo-provide po ng serbisyo sa mga customers or clients. So halimbawa po, natapos na natin ang isang serbisyo ngayong buwan. Ang bayad po ni customer or ni client, makukuha pa po natin sa susunod na buwan. No po, kailan po tayo dapat mag-record? Sabi sa matching principle, dapat po i-record na natin yung transaction kung tapos na po natin i-provide ang service. Dapat po i-record na natin yung transaction kung naibigay na po natin yung goods kay customers or client kahit na wala pa po tayong natatanggap na pera or cash. Ano po, hindi po tayo magbabase sa kung kailan po may pumasok at lumabas sa ating pera. Ayan. So kung service po, natapos na po nating i-render ang service sa buwan ng October, tayo raw po ay babayaran pa ni customer next month, November. Sa records po natin, ngayong October, dapat po mag-reflect na po doon yung transaction. Na po, dapat po makita na doon na meron na po tayong na-earn na revenue. Ayan. Okay. Sa kabilang banda naman po, kung expense po ang pag-uusapan natin, gastos, ano po, kung kailan po natin nagamit na yung goods or services na po, pero hindi pa po natin nababayaran, di ba? Kailangan po ay i-record na rin po natin siya bilang expense. Okay? So, gumagana po yung matching principle sa ganitong paraan. It's making sure that the income and the related expenses are recorded in the same period para po makita talaga natin yung totoong performance ni business. So, tandaan po natin na dapat po nire-record po natin ang transaction kung kailan po natin na-earn yung kita, hindi po kung kailan tayo nabayaran. At sa gastos naman po, kung kailan po natin siya nagamit, hindi po kung kailan tayo nagbayad ng ating utang or ng
ating na purchase na goods or na avail po na service. Ano po? Okay. Yeah, now let's answer this question. Why are adjusting entries important? Bakit nga po ba? Okay. Without the adjusting entries, yung mga financial statements po natin, they may be misleading or incomplete. Ano po, halimbawa, kung hindi po natin na-record yung income pa, dahil wala pa naman tayong na-receive na cash, kahit na po naibigay na natin kay customer yung goods or na-render na natin yung service, magmumukha pong maliit yung kinita natin. When in reality ay, dapat po ay malaki na. Ano, kasi na-earn na po natin yung revenue na yun. Ano po, kung sa expenses naman po, hindi natin na-record, hindi po natin na-adjust ang sinasabing prepaid expense. Ano po? Pag sinabi pong prepaid expense, so nabayaran na po natin in advance at habang tumatagal po, saka po natin siya nakukonsume, kagaya po ng renta or let's say insurance. In advance po, binabayaran na natin yung insurance at nagagamit po natin yun as the time goes by. Na po. So, hindi naman pag nagbayad po tayo ng 1 year coverage na insurance ay na-consume na agad natin siya pagkabayad natin. Habang dumadaan ng buwan, di po ba, saka po natin siya nakukonsume. Right? So, kung hindi po natin i-adjust yun, hindi po natin i-recognize yung tunay, nakita natin na tunay na expense ng negosyo po natin, magiging misleading po yung statement or financial reports na meron tayo. Baka po sobrang laki ang lumabas sa reports na kita or profit when in reality ay hindi naman po pala ganoon. Or baka sobrang lugi naman po when in reality ay hindi naman pala. Hindi laang po natin na i-record ng maayos yung mga transaction. Hindi nakapag-adjust ng entries. Ano po? Okay. Si adjusting entries, importante po sila para po makasigurado tayo na yung financial reports po natin, balance sheet at income statement, magpapakita talaga siya kung ano na po yung tunay na financial situation ni business. Ano po? So in short, the adjusting entries make our records honest and accurate. Pinapakita po nila kung ano talaga yung tunay na kinita at ginastos ng negosyo sa loob ng isang period. Yan, tandaan po natin ang maayos na adjusting entries. Ito po ay susi sa tapat at totoong financial reporting. Para mas maintindihan pa po natin ano baga itong adjusting entries na sinasabi, dumako na po tayo sa specific examples. Ayan. Unang entry po natin, ayan, ay yung accrued revenue. Ano po yung accrued revenue? Para mas maintindihan po, ito po yung example. Imaginein po natin tayo po ay service provider. Ano po, kung ano man pong service ang maisip nyo. Let's say, tayo po ay render na ng service, may natapos po tayong project. And this project is worth 10,000 pesos. Na-render po natin yung service na yun ng buwan ng December. Na po. Pero yung bayad po ni customer, ni client, ay hindi pa natin nakuha agad. Ayon po sa contract natin, next month, January pa po tayo babayaran ni client. So, ibig sabihin po na tapos na ang trabaho, na-earn na po natin yung kita, dapat po ma-record na natin na na-earn na natin yung kita kahit wala pa pong dumadating na cash sa ating negosyo. No po, kasi nga po next month pa babayaran, di ba? So, kailangan po natin gumawa ng tinatawag na adjusting entry para sa buwan ng December kung kailan po nangyari yung transaction. No po, ganito po natin siya i-record para po ma-record yung revenue natin sa buwan ng December. Ayan, sana tandaan niyo po ang debit at credit. Ito po ang na-discuss natin noong nakaraang modules. No po, ito po yung magiging debit entry natin. Debit, accounts receivable, 10,000 pesos. Meron po tayong inaasahan
na kita sa future, 'di ba? Sa susunod na buwan. Yun po yung accounts receivable, 10,000 pesos. And then, credit, service revenue, service na na-render na po natin. Na po. So, credit service revenue, 10,000 pesos. Dapat po parehas ang halaga po ng nasa debit entry at credit entry po natin. Ano pong ibig sabihin nito? May kita na po tayo na nai-record dahil natapos na po nating i-render ang ating service. Pero yung cash po ay inaasahan pa po nating makuha sa susunod na buwan. Ano po? So in short, ano po yung accrued revenue? It means na meron na po tayong kita, pero yung bayad po ay hindi pa natin hawak. Ano po? This entry helps us ensure na tama po yung financial reports natin. Na po, hindi lalabas sa records na ganito kalaki na ang ating kita or kaliit yung kita natin. Na po, hindi po natin malilimutan na may kailangan pa pala tayong singilin kasi meron pa pong accounts receivable. 'Di ba? Kapag po ito ay ating nakuha na, yung bayad ni customer, ay mayroon po ulit tayong magiging adjusting entry. Itatama po natin. Ano po? Yan po si accrued revenue. Sunod naman po na adjusting entry natin. Ayan. Example number 2, we have prepaid expense. Ito po ang ating scenario. Nagbayad raw po tayo ng 1-year insurance policy. Binayaran po natin siya, nag-avail po tayo ng insurance sa buwan na January. No po. So pagdating po ng December, ibig sabihin, 11 buwan na po ang nagamit natin sa insurance. So kailangan po nating i-record yung part ng insurance na nagamit na bilang expense. No po. Ito po yung magiging adjusting entry natin para sa December. Debit, insurance expense, 11,000 pesos. Bakit po 11,000? Ibig sabihin po ay 1,000 pesos, yun pong halaga ng insurance kada buwan. Ngayon po, nakagamit na raw po tayo or na-consume na po natin yung 11 months, di po ba? So 11,000 na po ang insurance expense or na-consume natin sa insurance. Okay? At credit, yan po, will be crediting prepaid insurance. So, hindi na siya prepaid insurance. No po, ibabawas na po natin. Credit prepaid insurance, 11,000 pesos. At yung natitira po na 1,000 pesos, mananatili po yun na prepaid insurance sa ating balance sheet. Ano po? So, in short, si prepaid expense, ibig sabihin po, nauuna yung bayad. No po, nauna na po nating bayaran at unti-unti po nating nagagamit or nagagastos yung account. No po, yung bagay po na ating na-avail. Para pong advance payment. Ano po, we're like paying for something in advance and consuming it over time. Ayan. Okay. Sunod naman po na example number 3, accrued expense. Yan. Ang example po natin dito ay salary po ng employee. Ayan. For the month of December, si employee dapat ay tatanggap siya ng 5,000 pesos bilang sahod niya po or salary na po. Pero, babayaran po natin siya by January pa. Right? So, ibig sabihin po, nagtrabaho na si employee ngayong December, dapat po may recorded na tayo na gastos or expense kahit na wala pa pong lumalabas na pera kay negosyo. No po, kahit na hindi pa po natin siya nababayaran, again, dapat po ay recorded na po yung expense kasi na-render na po ng empleyado natin ang kanyang serbisyo for the month of December. Okay, ito po yung magiging adjusting entry natin, debit, salaries expense, 5,000 pesos. Credit, salaries payable, 5,000 pesos. Ibig sabihin po nito, kinikilala po natin yung gastos sa buwan ng December na po. Ngayong buwan po, let's say December po ngayon. Kahit na ang bayad po at ang labas po ng pera ay sa susunod na buwan pa. Sa madaling sabi po, ang accrued expense, it means nagastos na po natin, i-recognize po natin as gastos na, pero hindi pa po bayad. Na po.
ginagawa po natin 'to para ipakita yung totoong halaga ng, gastos ng negosyo natin sa accounting period na ito. Hindi po kung kailan lumabas ang pera. So tandaan po natin yung nabanggit po kanina na matching principle. Ano po, tayo po ay magre-record ng transaction kung kailan po siya nangyari, hindi po kung kailan may lumabas or may pumasok na pera sa atin. Okay? Ayan. Now let's take a closer look at the common types of adjusting entries. Ayan. Bukod po dun sa naging, examples natin kanina, ano pa po ba yung ibang, uri ng adjusting entries? Ayan, we have this 5 main types of, adjusting entries at bawat type po ay may specific purpose na po. Na-discuss, nabanggit at napag-usapan na po natin si accrued revenues. Kagaya ng nasabi natin kanina, ito po yung, income na na-earn na po natin, pero yung cash hindi pa po natin natatanggap na po. Ibig sabihin natapos na po natin yung trabaho kay client or kay customer o kaya po na-deliver na po natin yung produkto, pero hindi pa po nagbabayad si customer. Ayan. So, example po natin, service performed in December but will be paid in January. Kahit wala pa po tayong natatanggap na pera, dapat po ay recorded na po yun as revenue or kita po natin for that specific month kung kailan po natin na-render yung service. Kung kailan po natapos ang ating serbisyo. Yan. Si adjusting entry po natin para kay accrued revenue, sinisigurado po niya na magre-reflect po sa income account natin lahat ng kita natin. No po, kahit na hindi pa po natin natatanggap yung cash. Yan. Again, ang ire-record po natin ay yung income po na na-earn. No po. Okay. Sa sunod naman po na type, we have the accrued expenses. These are the expenses that have already been incurred but not yet paid or recorded. Ayan. Kagaya po ng example natin kanina, salary ng employee. Na po, nangyari na po yung gastos, dapat ay isipin po natin na nangyari na po yung gastos pero hindi pa po nababayaran ni business. Okay? Ang example po natin ay sahod po ni employee natin for the month of December. Na-render na ni employee ang serbisyo niya kay negosyo, pero yung bayad niya po or yung salary, yung expense ni business ay sa January pa po. Sa January pa lalabas ang pera. Dapat po kahit na wala pang lumabas na pera, recorded na po as expense yun. Na po, accrued expenses, these are the expenses which are already incurred but not yet paid. Kahit hindi pa po nababayaran, expense na po natin yun for that specific month. Dahil si employee po ay nakapagtrabaho na sa nasabing buwan. Okay? Again, matching principle po, transactions will be recorded at the time they happen, not at the time the cash was received or the cash was paid. Right? Number 3, prepaid expenses. Ayan. Ito naman po yung mga payments po natin in advance. Pwede pong payment natin para sa goods, let's say raw materials ni business or sa serbisyo po na in-avail natin sa iba pang business or sa iba pang tao. Karaniwan po itong nangyayari or pinaka-karaniwan nga po na prepaid expense ng isang business ay insurance. No po, insurance policy, pwede rin pong renta or subscription po sa kung anong mga service or product. Example po, ayan, yung nabanggit po nating example kanina ay si insurance. Buwan-buwan po, nagagamit natin yung 1,000 pesos worth na insurance. So, sa umpisa po ng taon, January, nag-avail po tayo ng 12,000 pesos na insurance. At kada buwan na dumadaan ay mayroon po tayong nakukonsume na 1,000 pesos worth of the insurance coverage. So habang tumatagal, unti-unti po natin kinikilala yung prepaid item, yung prepaid expense po or prepaid insurance nga po bilang expense na po. So yung prepaid insurance po natin unti-unti habang dumadaan ang mga buwan, nagiging prepaid expense po siya. Ayan. Okay.
Bakit po kailangan na i-recognize po natin yun at i-record para po makita natin kung gaano na po kalaki yung portion ng insurance na na-consume natin for a specific period, okey? Ang sunod naman po natin na type of, adjusting entry ay unearned revenues, ayan. Unearned revenues, ito po yung kabaliktaran naman ni accrued revenues. So, si accrued revenues po nasabi natin kanina, income has been earned but cash is not yet received. Di po ba? Ito po yung goods or service on credit, mga pautang po natin. Di ba? Ang unearned revenue naman po, nauna po yung bayad kaysa po ibigay natin ang service or ang produkto na binili ni customer. Okay? Unearned revenues, these are the instances when we receive cash before earning the revenue. Ibig sabihin po may natanggap na tayong bayad pero hindi po po natin na ibibigay ang produkto or serbisyo. Ano po? Let's say for example, we are a service provider. Si customer, nagbayad na po siya ng 15,000 pesos this month, this October, right? Pero yung service po ay gagawin natin next month pa, this November. Ayan. Dahil hindi pa po natin nagagawa yung service, hindi pa natin siya ire-record as kita. Dapat po ay hindi pa. No po, kahit na may natanggap na po tayong cash, hindi pa po natin ire-record yun as kita. Ang magiging account po niya or classification is liability. Ayan. Ano pong liability, to be exact? Unearned revenue. Ayan. Okay. So kapag po yung service ay kumpleto na, na-render na po natin yung service, dumaan na ang November, saka po natin siya i-recognize as income. So tandaan po natin, matching principle, kung kailan po nangyari yung transaction, saka po tayo magre-record ng income. Hindi po kung kailan tayo nakatanggap ng cash or naglabas ng cash, kung expense man po. No po. Once the service is completed, we will be adjusting the entry to recognize it as earned income. But temporarily, hanggat hindi pa po natin napo-provide yung service, recorded po siya as an earned revenue. Cash we have received before earning the revenue. Okay. Sunod naman po at huli na adjusting entry, depreciation. Ayan. Ang depreciation po, applicable po ito sa mga long-term assets or mga assets po na pangmatagalan po natin nagagamit. Kagaya po ng heavy machinery and equipment, vehicles, and also buildings. No po. Yung mga yun po, habang tumatagal, nababawasan po ang kanilang value. May tinatawag po na wear and tear, 'di ba? Or aging. So habang tumatagal, yung pong halaga nila ay bumababa kasi po nagagamit sila, nagkakaroon po ng sira, for example, ayan, hindi na po parehas yung halaga nila dun po sa halaga kung saan natin siya binili. For example po, tayo po ay merong machinery, kung anong machine po yan. Yung machine po ay worth 60,000 pesos. So habang ginagamit po natin siya, habang dumadaan po ang mga buwan, nababawasan po yung halaga ng machinery na yon. Let's say, the depreciation cost will be 1,000 pesos per month. So after a year, nabawasan na po ng 12,000 pesos ang halaga ng ating nasabing machinery na po. If we are going to compare its value from the time we have purchased it and up to this time, na nakalipas na po isang taon, na po, hindi na po parehas yung value niya. Nabawasan na po. Yung depreciation po, ayan, recorded as expense po siya. Na po, binabawas po natin or let's say kada buwan, tayo po ay magre-record ng 1,000 pesos na depreciation expense at babawasan din po natin yung accumulated depreciation account kasi kailangan po may debit at credit. No po. Okay. Ano po ang bearing nito or halaga nito? It helps us spread out the cost of the asset evenly over time. Para makita po talaga natin kung ano po yung totoong asset value. Ano na ba talaga yung halaga po ng machine
or asset natin, magkano na po yung expense na katapat or kamatch po nung ating asset. Ayan. So these 5 types of adjusting entries, these are all essential to make sure that the financial statements tell the real story about our business para makita po natin yung tunay na kita at gastos natin for a specific period at para po makita natin yung tunay na value ng assets natin at tunay na value na rin po ng liability. Sa ganung paraan po makikita po natin yung profitability no po at tunay na financial position ng ating business. Ayan. Dumako naman po tayo dito sa mga proseso po natin kung paano po gagawa ng adjusting entries. Ayan. Okay. Number 1, step 1 po natin is to identify accounts that need updating. Kailangan alam po natin kung ano po yung mga accounts na may balances na po. Assets, liabilities, equity, revenues, at expense. Bago pa man po tayo gumawa ng adjustments, dito po natin makikita kung alin po yung mga kailangang baguhin or i-update po. Baka po may mapansin tayo na prepaid rent na hindi pa na-adjust, ilang buwan na pala ang lumipas. Diba? Yan. So, kailangan pong nating alamin ano pong mga accounts yung kailangan i-update at i-adjust. Meron po ba tayong prepaid rent? Meron po ba tayong accrued expenses or accrued revenues? And the likes. Okay. Step number 2 naman po, ayan, kailangan po nating computein yung tunay na amount sa kada account po for the current period. Ayan. Okay. After identifying the accounts, kailangan po natin kalkulahin kung magkano na po yung kailangang i-adjust natin. Ito po yung pinaka-critical na bahagi ng adjusting entries. Kailangan po ay sigurado po tayo na tama ang computation. So kung halimbawa pong nagbayad tayo ng 12,000 pesos para sa 1-year insurance policy natin, pagdating po ng December 11, ano po, kung January man po natin in-avail yung insurance, pagdating ng December 11, dapat po magkaroon na ng adjusting entry. So yung 11,000 pesos po na nagamit na natin, dapat ay recorded na po siya as insurance expense. At yung 1,000 pesos na lang po na natitira ang magiging prepaid expense. So kung nung January, ang prepaid expense po ay 12,000 pesos, di ba? By December, dapat po ma-adjust siya. Ang prepaid insurance or prepaid expense na lang po dapat ay ang natitirang 1,000 pesos. Yung computation po natin na yun po yung magsisilbi na basehan ng ating adjusting entry. Okay? Sunod naman po, we will be recording the adjusting entry in the general journal. Once may computed amount na po tayo, kailangan po ay gumawa na tayo ng journal entry para sa adjustment. Lagi po nating tandaan, ang bawat entry po ay may debit at credit. So, dapat po magkapareho ang presyo or ang halaga ng bawat entry po natin, ng bawat debit at credit. Kagaya po sa example natin kanina na insurance, ang atin pong insurance expense ay 11,000 pesos at ang prepaid insurance po ay 11,000. No po. So, kailangan po nating i-record yung parte ng insurance na nagamit na bilang expense. Kaya ito po yung adjusting entry natin para sa buwan ng December. Ayan. So, yun po yung number 3 natin. Record the adjusting entry in the general journal. Okay. Kung titingnan po natin, ito po yung magpapakita sa atin kung ano na po yung bahagi ng prepaid insurance or kung ano man pong prepaid yan na binayaran natin. Yung nagamit natin, no po, dapat po na i-record na natin siya as expense kasi po ay na-consume na nga po. Okay?
Sa number 4 naman po tayo, post the adjustment to the ledger. So pagkatapos po nating mag-journalize, ililipat na po yung entry sa ledger. Sa ledger po, makikita po natin yung updated na balance na ng bawat account. Ito po yung magpapakita kung magkano na lang yung natitira natin in actual na prepaid, accrued, o kaya po unearned amounts matapos po ang adjustment. Okay? Sunod naman po, we are going to prepare the adjusted trial balance. After posting all the adjustments, gagawa na po tayo ng tinatawag na trial balance. Yun po yung updated list of accounts na may tamang balances na po. Si adjusted trial balance, yun na po yung magiging basehan natin ng ating financial statements, ng mga ilalagay po natin sa income statement at balance sheet. Ginagawa po natin yun para masigurado na lahat po ng entries ay tama na at balanse. Yung mga na-consume po natin, na i-record na, yung mga na-earn po natin na income ay nasa atin na po talaga, na-earn na po. Tamang balanse na po, tamang halaga na po yung nakalagay, na-adjust na po. Ayan. Okay? So finally, gagamitin po natin yung adjusted trial balance para po ihanda ang financial statement. So sa point po na yun, tama na po yung mga figures, revenues, expenses, assets, at saka po liabilities. Ayan. Kagaya ng nasabi natin kanina, kailangan muna po ng adjusting entries. Ano po? Bago po tayo makagawa ng financial statements. So sa financial statements po, makikita na po natin yung tunay na performance at financial position ng ating negosyo. Ang paggawa po ng adjusting entries, para po tayo nagfa-fine tuning ng financial records natin. No po? It ensures that our books tell the whole story, not just what was paid or what was received. Kasi hindi po lahat ng transaction ay cash basis. Ayan. The books finally can tell us what was truly earned and spent during the period. Kung nagawa po natin ng maayos ang adjustment or adjusting entries natin. Okay. To summarize all of this, adjusting entries are essential because they show the true financial performance and position of a business. Ginagawa po ang adjusting entries sa dulo ng ating accounting period bago po tayo gumawa ng income statement, balance sheet, financial reports na po para po maitala natin ang mga kita at gastos natin na nangyari na pero hindi pa po na-record. Mahalaga po ito kasi nakakaapekto po yung adjusting entries sa atin nga pong income statement at balance sheet. So sa income statement po, doon natin nakikita yung revenues natin, di ba? Kung wala po tayong adjusting entries, baka po sobrang laki or sobrang liit ng naka-record na revenue kung magbabase po tayo sa kung kailan natin na-receive yung cash. Hindi po kung kailan natin na-earn yung revenue. Ano po? Sa balance sheet naman po, makikita natin doon yung assets at liabilities. So kung wala pong adjusting entries, hindi po natin na makikita kung ano na talaga yung tunay na halaga ng asset. Wala pong depreciation na nangyari, hindi natin na consider po yung wear and tear ng equipment, di ba? So sa madaling sabi po, si adjusting entries, siya po yung nagtitiyak na tapat po ang naka-record sa financial reports natin. Pinapakita po niya kung ano talaga yung tunay na kita at gastos natin. Ano po yung tunay na assets at liabilities talaga ni negosyo sa loob ng isang accounting period. Okay? Yun lamang po para sa session na ito. Hopefully, marami po tayong natutunan. At kung nabibitin po kayo sa discussion, meron pa po tayong mga susunod na session. Hihimayin po natin ang income statement at balance sheet, pati na rin po yung ibang entries na dapat nyo pong malaman para po makapag-prepare tayo ng financial statements. Yun lamang po sa session na ito. Salamat po sa oras na nilaan nyo para panoorin ito. Have a great day po. Bye!